Hello mga Kinetic Sense! So today is December 23, 2025 and for today's video, pupunta tayo sa San Lorenzo dahil nandito yung neurologist ko, si Dr. Sherwin Foronda. So meron tayong follow-up check-up after how many months, no? Then ngayon naman, ayan, i-BP ako and kukunan yung blood oxygen level ko. Then, ayan, bibigyan na ako ng number 12. So, hintayin lang natin. After how many minutes, ayan, tayo na. It's our turn. Buksan na natin ang pinto. Magandang hapon. Mapo kayo. Pangalan ko? Gina po, Kumusta ka na? sa biyaya po na Lord, maayos. Nag-seizure ka pa ba? Hindi po. Ano nangyayari dun sa IBM niya? Hindi ko po namin paparevision kasi po eh. So, dahil yung next na gagawin sa brain ko after ng operation is gamma knife radiation. Pero kinakailangan namin ng 500,000 and sobrang laking halaga noon. Pero ako ay nagtitiwala sa malaking Diyos na meron tayo na kung ito ay kalooban niya na may isagawa, siyang patuloy na kikilos at magkakaloob nito. Ano pinagkakabalaan mo ngayon? Marami po. Nagpiprint po, nagnenegosyo, kailangan puro market. Nag-aaral po, nagbabasa ng Bible. That's good. At least busy ka. Opo. I mean, you have to be productive in spite of you having those kasi hindi naman kailangan hihintayin mo lang na magsi-seizure ka ulit. Anyways, ang importante at least hindi ka na sinusumpong. Pero tinutuloy mo yung gamot natin. Okay. Hindi nasakit ang ulo mo. Hindi po. So, hindi mo na kailangan yung para sa headache na gamot. At diretso pa rin po yan. Kasi ito lang yung nagtutulong para huwag siyang basta mag-seizure eh. Kasi anytime na mairita yung utak niya, pwede siya mag-seizure. Ano po ba? Paano po ba maiwasan na hindi mairita ang utak? Well, number one, bawal sa'yo mapuya. Pangalawa, yung matagal ka nakatitig sa cellphone, sa computer, or sa screen ng TV. Yung mga ganun. Yung mga blinkers sa sasakyan. So, ganun siya. Mag-isip ng mag-isip. Kalma lang. Yung stress, mental stress. Yung mga ganun. Opo. Kailangan daw po ng Med-cert. Opo. Ikaw ba pagpasok ng... 4th year po. Second sem po yung papasukan ko. Tapos sa next school year, yun po yung magtuturo. Sa college na ikaw? Opo. 4th year po. 4th year ng... Edo po. Edo? Okay. Tuloy mo lang. Ayaw niya mag-iba ng course to eh. Gusto niya agad teacher. Eh kung doon naman siya talaga inclined, kung yun na interest niya talaga. Para ko mag-isip na mag-isip. Hindi na mag-isip. So what I wanted to tell them lagi is wala namang problema na mag-schooling for as long as may gamot. Kaysa hintayin mo siya na mag-seizure sa bahay. Eh paano kung di naman mag-seizure? So natasayang yung panahon. Instead na nakapag-aral until makagraduate sila. O di tapos, hindi sila ngayon na tenga sa bahay. O, may narating sila. Tapos nag-work na. Kaya ano kung sumpungin? Kasi kung sakit talaga nila yung seizure, ay natapos naman. Diba? Hindi yung tulad nung iba na kasi sumpungin sa school, kaya hindi ko na pinapasok. Eh kung sa bahay naman, wala rin naman siyang gagawin. Pwede rin niya mag-seizure. Mag-seizure man kung nasaan man, yung productive yung ginagawa niya. Diba? Nagpapatuloy. So you can just continue yung levetiracetam natin sa ating medical certificate. Magpa-follow ka sa akin after 3 months, no? Pagka wala namang ibang problema. March. Para pag may problema, follow ka kagad. Okay? Okay, good. Merry Christmas. Merry Christmas, Doc. So, ngayon naman, ayan, magbabayad na tayo ng doctor's fee. Ngayon naman, ayan, bibili tayo sa Mercury ng levetiracetam dahil kailangan pa natin ipagpatuloy yung gamot para maiwasan yung seizure. I just want to end this vlog in 1 Corinthians 10:13. Sinasabi dito na walang pagsubok na ibinibigay ang Diyos na hindi natin kayang lampasan. At sa bawat pagsubok, may inihahandang daan ang Panginoon
para mapagtagumpayan natin ito. I believe that this challenge na ibinigay ng Diyos sa akin and to my whole family ay kaya naming malampasan. In this season, marami siyang itinuturo sa amin na mas magtiwala, umasa, at mas kumapit sa Kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, mas lalo naming nakita kung paano kumikilos ang Panginoong Diyos sa aming buhay. To God be all the glory.